O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Love you guys, muwa-muwa, chup-chup, sige na, like mo na yan. Kinabukasan ay muling kinausap ni Matakara si Arajin at naikwento ang patungkol sa kuya nitong nakulong dahil sa pagkakaset up sa droga. Kaya naisip ng bida na marami ding pinagdaanan si Matakara. Binisita ni Arajin ang nabuburyong na Marito sa ospital kasama ni Maoro. Naiinis si Maoro na masama ang tingin kay Arajin dahil sa pag-istorbo. At sinabing hindi pwedeng tumanggap ng bisita ang kuya sa oras na iyon. Ngunit sinabi ni Marito na si Maoro ang umuwi. Nagtampo na umalis si Maoro na agad sinundan ni Arajin. Pero tinulak siya ng babae sa pader at sinabing hindi dahil nanalo siya sa laban ay hotshot na siya. Pero kinilig ang bakla dahil na wall slam daw siya ng crush. Putak na baklang bida. Kalaunan ay sinabi ni Marito na magkaroon sila ng group date. At inaakala ng bida na si Maoro ang kasama nila. Ngunit ipinaliwanag kalaunan ni Tatsuo na sasama din ang mga miyembro ng kabilang grupo. Bago matulog ay nasabi ni Arajin na feeling niya ay mas lalaki na siya. Kaya sinabi ni Senya na dahil ito sa pagtalo niya kay Akutaro. Tapos biglang nag-imagine ang frustrated ay sakay na bida na nakikipaglaro siya sa mga babae. At naghahalikan sila ni Maoro. Excited siyang nagpunta ng dagat para sa group date nila. Pero pagpasok niya sa isang tent na tagpuan nila ay nagulat siya dahil may ring sa gitna. At panay mga lalaki ang naroon para sa group date nila. Naunang tinawag sina Aota at Ken Ichiro sa ring para maglaban. At ipinakita ng dalawa ang mga maskulado nilang katawan. Hinawakan ni Ken Ichiro ang ulo ni Aota na walang magawa kundi ang buhatin si Ken Ichiro at sinuplex ang mas malaking tao. Tumayo pa panandalian si Ken Ichiro ng pabaliktad, saka din tumayo at agad na ni-wrestling si Aota na naitapon sa tali. Nagkatinginan sila ni Ken Ichiro na hindi gumagalaw. At inakala nilang galit na ito at delikado si Aota. Ngunit nasaktan pala ang likod nito sa pagsuplex ni Aota at nakatayong nahilo. Kaya nanalo si Aota. Pero naiinis si Marito dahil natalo agad si Ken Ichiro na ini-expect niyang makakapagpaligaya sa laban niya. Sinabihan ni Kakeru si Arajin na huwag siyang magpapatalo. At nagulat na lang si Arajin dahil nakalista pala ang pangalan niya na lalaban kay Kakeru. Kaya nabakla na naman ito. Madaling tinalo ni Sakigake ang kalaban nito na nalock. Naghamon siya ng isa pa. Kaya dumating bigla si Marito na isang tapik lang sa kanya ay naitapon ito sa labas ng ring. Dahil nagutom si Maoro ay lumabas si Arajin para bilhan ito ng pagkain. Sa labas ay nagluluto pala ang grupo ni Akutaro at kasama siya sa ginawang tagapagsilbi. Dumating si Arajin na kumuha ng pagkain at nagtanong kung paano nito nakilala si Senya. Kaya sumagot si Akutaro na magtanong na lang siya kay Senya mismo. Kaya hinila ni Senya si Arajin palayo. Nakipaglaban si Matakara at nakatalo ito ng 7 kalaban mula sa grupo ni Marito. Napagod siya na pinalitan ni Kakeru na sinabing gagalingan. Ngunit naitapon lang ito sa dagat. Sa kasunod-sunod na nanalo si Marito at tinalo lahat ng kalabang players. Mag-isa na lang ni Matakara na natira sa panig ng grupo nila. Kaya naisip ni Marito na maglaro sila ng tag team at ipapahiram daw ni Marito si Arajin na samahan si Matakara. Ayaw sana ni Arajin dahil bakla. Pero sinabi ni Matakara na masayang laban iyon. Kaya walang nagawa si Arajin kundi magpatulong ulit kay Senya. Nagsimula ang match at naglaban sina Matakara at Nagare. Mabilis silang nag-grapple sa katinulak ni Nagare si Matakara at na-finger poke ang leeg. Saka tinapon at iniuntog ang ulo sa katawan. Pero nakabawi si Matakara ng tuhod sa ulo. Nag-double kick sila at naging tabla. Sumigaw si Maoro na ipakita ni Nagare ang lakas. Kaya gustong magpabida ni Arajin at hiniling kay Matakara na tapikin siya. Pagpasok niya ay biglang sinabi ni Marito na tapikin siya ni Nagare. At seryoso ang mukha nito kaya natakot pareho sina Nagare at Arajin. Pumasok si Marito kaya natakot si Arajin na muling lumabas ng ring. Kaya bagbog lang si Matakara. Muntik siyang malak pero nakatakas at muling sumipa. Ngunit nahuli siyang muli ni Marito at na shoulder lock. Ayaw sumuko ni Matakara kahit na friendly match lang iyon at nabali ang balikat niya. Nilapitan siya ni Marito pero nagawa pang makasipa ni Matakara na nailagan ni Marito. Ngunit nakita nilang nagdugo ang ilong nito na nataman pala. Kaya pinalipad ni Marito si Matakara. At habang nasa ere ay sisipain na sana siya ni Marito. Pero may tinuro sa itaas si Arajin at naistorbo si Marito. Ngunit nagalit ito na pinulot si Arajin sa mukha. Umawat si Tatsuo na ref pero pinatulog din. Nagtanong si Marito kung nasaan ang tinuro ni Arajin sa kasinipa ang bida palabas na tumama sa poste.
Sinabi ni Matakara na siya ang kalaban ni Marito. Pero sinugod siya ni Nagare na kalaban daw niya. Sabay halabos gamit ang ulo, pero sinalo ito ni Matakara at iniuntog sa kanva kaya natalo si Nagare. Pinipilit namang buhatin ni Marito si Arajin. Ngunit na flying kick na sila ni Matakara at nag-antugan ang dalawang nahilo. Muscle memory na naitapon ni Marito si Arajin sa ere, at saktong nataman nito ang kababangon na Nagare at napatungan. Kaya nang makita sila ng referee ay agad itong nagbilang ng 3. At aksidenteng nanalo ang grupo ni Matakara. Magkasamang naglakad pa uwi sina Matakara at Arajin. At muling pinaalala ni Matakara na dahil sa last move ni Arajin ay para siyang hunky person. Naistorbo ulit si Arajin nang makita si Maoro at sinundan ito. Pero hindi nila nakita sa tabi si Akutaro na pinagmamasdan sila. Sa lunch ay kinausap ni Matakara si Arajin at hiniling ang bida na sa resto nila ganapin ang welcoming party para sa kanyang kuya. At pumayag naman ang bida. Inimbita rin ni Matakara ang iba pa, kasama ang gang leader na Ken Ichiro. Habang naglilinis sa templo ay nakita ni Matakara si Akutaro na binubugbog ng mga dating tao nito. Kaya pinigilan sila ni Matakara at pinaalis ang mga extra. Nagpasalamat si Akutaro na lumuhad. At sinabing alam nito ang sekreto ng templong iyon. At kunwari sasabihin kay Matakara pero binawi din at agad na umalis. Sa kanang sila na lang ay kinausap niya ulit si Ichiya na nag-utos sa kanya para gawin iyon. Samantala ay nai-reserve na ang resto ni Arajin para sa welcoming party ng kapatid ni Matakara. At nag-usap pa ang dalawa na gumawa ng empanada. Habang busy ang iba sa resto kasama ang boss nilang si Ken Ichiro, ay anabangan ni Matakara ang kapatid sa daan dahil uuwi ito ng 2:00 ng hapon. Ngunit mag-a-3:00 na ay wala pa rin ang kuya niya. May dumating na ibang lalaki pero sinabi ang masamang balita tungkol sa kapatid. At nang puntahan ni Kakeru at Sakigake si Matakara ay wala ito at sinabi ng kapitbahay ang masamang balita. Samantalang nagagalit naman si Arajin dahil hindi dumating si Matakara. Sa school ay pinilit dinala ni Kakeru at Sakigake si Arajin. At sa labas ay sinabi ang nangyari na nasaksak daw ang kapatid ni Matakara kaya hindi nakabalik sa party. At nagtanong sila kung saan ang hiding spot ni Matakara na alam ni Arajin. Pero sinabi ni Arajin na hindi niya alam at hindi sila magkaibigan ni Matakara. Kaya nainis ang dalawa na umalis. Sa kalsada ay malungkot pa rin si Matakara na hindi makapaniwala sa masamang balita tungkol sa kuya. Pero nang makita niya ang gumalaw na anino ay agad siyang tumakbo. Ngunit kahit saan siya magpunta ay sinusundan siya nito maging sa kalsada. Kaya nagpunta siya kina Arajin at kinausap ang ina ng bida na nakiramdam sa kanya. Pinapasok naman siya ng babae sa kwarto ni Arajin. At habang pinagmamasdan ni Matakara ang natutulog na Arajin ay nakita nito ang na-stuck na bala sa ulo ng bakla. Hinawakan niya ito at nagulat nang biglang lumabas si Senya. Kaya muling napatakbo si Matakara palabas. At saka siya sinalubong ni Akutaro na sinabing ang nakita niya ang tunay na pinagkukunan ni Arajin ang lakas nito at hindi ang sarili. Samantala ay sinabihan ni Senya si Arajin na hanapin si Matakara lalo na at masama ang nangyari sa kapatid. Naalala ni Arajin ang taguan nilang dalawa noon na templo. Kaya mabilis lang niyang nahanap ang malungkot na Matakara. Doon ay inamin ni Matakara na nakita ang halimaw na kasama ni Arajin. Saka muling napunta ang usapan nila sa tunay na lakas ni Arajin. Sinabi ni Matakara ang nangyari noong bata sila na nabugbog siya dahil mahina at iyon ang alam niyang dahilan kaya hindi na siya kinakausap ng kaibigan mula noon. At sinabing magpapalakas siya para matanggap ni Arajin. Pero nag-breakdown ang bida na inaming tumakbo siya ng araw na bugbugin si Matakara. Inamin na bakla talaga siya at mahina. Ginagamit ang lakas ng iba para makalaban. Ipinaliwanag din ng bida na hindi na siya interesado na maging isang hunky people. At iniwan ang heartbroken na Matakara. Sinamantala ni Akutaro ang pagkakataon at nilapitan ang hindi makapag-isip na Matakara. Pinahawak nito ang musket na naroon at binaril ang pader at tumalbog ang bala pabalik sa dibdib niya. Nagreklamo si Akutaro dahil inisahan daw siya ni Ichiya na lumipat kay Matakara. Dahil ayaw na daw ng parasite ang mahinang host na gaya ni Akutaro. At mas malalim daw ang kasamaan sa puso ni Matakara. Binalak pang barilin ni Akutaro ang sarili pero wala na itong bala at walang nagawa ang bakla. Paggising ni Matakara ay nakita ang bala sa dibdib na hinaplos. At lumabas ang multo na si Ichiya. Sa paaralan ay narinig ni Arajin ang usapan ng mga kaklase na 3 araw na nilang hindi nakita si Matakara. Samantalang nakita ni Akutaro ang mga kagrupo na ginawang chicks ang mga babae niya dati. At sinabi ng mga ito na bubugbugin siya kapag bumalik, kaya siya tumakbo.
Nakita naman ni Kakeru at Sakigake si Matakara sa bahay nito. Pero hindi siya nagsasalita na kinuha ang ipon at agad na iniwan ang dalawa. Sa daan ay nakasalubong niya si Arajin. Sinubukan ng bida na kausapin ito pero agad na umalis si Matakara. Bumalik naman si Akutaro at nagkalkal sa templo at nakita ang libro ng mga Honki people. Nagpunta ng bathhouse si Arajin. At pagligo ay nakita niya sina Sakigake at Kakeru na naroon din. At nalaman nilang pareho silang hindi kinausap ni Matakara. Habang nag-iisa ay hinawakan ni Matakara ang bala sa dibdib, kaya lumabas ang BI na Ichiya. At sinabing hayaan lang siya ni Matakara na kontrolin siya para makalaya sa nararamdamang paghihirap. Sinabi pa ni Ichiya na ang mga mahihina lang ang nangangailangan ng mga kaibigan. Tinawag ni Maoro si Arajin sa rooftop. At sinabi nitong nag-aalala siya para kay Matakara dahil sa pagkamatay ng kapatid nito. At alam niya ang pakiramdam. Pero makasarili si Arajin na sinabing hindi nila ito problema. Ngunit nainis si Maoro na sinabing hanggat hindi ito maintindihan ni Arajin ay huwag na siyang kausapin pa. Sa pag-uwi ay nagrereklamo ang walang silbing bida. Tapos nagpakita ulit si Akutaro na mukhang naging pulubi. Kaya napatanong si Arajin kung anong kailangan nito. Lumapit si Akutaro na may lihim na pinabulsa saka din nagpaalam na umalis. Sa templo ay patuloy ang pangbabad influence ni Ichiya kay Matakara na labanan niya si Arajin. Sa daan naman ay nagkwento si Senya na noong tao pa siya ay may kaibigan din siya. At pareho silang nais maging Honki people. Ito si Ichiya na isang sipa lang sa malaking tao ay bagsak agad. Kaya naging idol ito ni Senya na sinundan hanggang maging katulad niya ang layunin nito. Pero dumating ang araw na naging madilim si Ichiya. At sinabi ni Senya na nagustuhan daw nito si Arajin dahil malakas ang fighting spirit nito. Biglang lumabas si Matakara na sinabing nais talunin si Arajin para maging Honki people. Saka umatake agad na sumipa-sipa kaya napa-atres si Arajin. Nagsanib sila ni Senya at ginamit ang lakas para makalaban. Ngunit sinipa sila ni Matakara at naalala ni Senya ang galaw ni Ichiya. Lumapit si Matakara dahil inutusan ni Ichiya. Ngunit hindi na ituloy ni Matakara ang pagsipa sa ulo ni Arajin. Na LBM ulit si Arajin kaya tumakbo at natigil ang laban nila. Sa kwarto ay sinabi ni Senya na iniimpluwensyahan ni Ichiya si Matakara. At magtatanong pa sana ng marami si Arajin pero nagtago na si Senya. Nakita ni Arajin ang sulat ni Akutaro sa bulsa. Kaya pinuntahan niya ito sa tagpuan sa sulat. Ayaw pa ring lumabas ni Senya. Saka sinabi ng napatawang Akutaro na nais lang kunin ni Senya ang katawan ng bida. Sa kabilang banda ay pinapagalit naman ni Ichiya si Matakara. Sinabi nitong mahina ang kuya ni Matakara at walang silbi. Kaya nagwala si Matakara na nakaramdam ng galit. At nagawa ni Ichiya na mapasok ang katawan niya nang hindi niya alam. Kalaunan ay masaya si Kakeru at Sakigake na nakita si Matakara. Tinawag sila ng lalaki na magpunta ng arcade station. Naglaro sila ng may insert coins. At nang isang siga doon ang mabangga ni Matakara, ay hindi umaangal ang mga ito na aalis na sana. Pero hinila bigla ni Matakara at sinuntok. Kaya nagalit ang iba pa na pinalibutan siya. Ngunit lahat ng mga ito ay bagbog nang puntahan siya ni Kakeru at Sakigake. Kaya nagtaka ang dalawa dahil dati ay umiiwas siya sa gulo. Sa daan ay nakasalubong niya ang grupo ni Marito. At dahil kasama niya si Ichiya na sinabing mahina ang kinalaban niya, ay agad siyang tumakbo para atakehin si Marito. Nag-flying kick siya na sinangga ni Marito. Kaya masaya naman si Marito na umiiwas-iwas sa mga sipa ni Matakara. Ito ang bumawi ng sipa na sinangga rin ni Matakara. Kaya napawaw si Marito. Sumipa-sipa pa si Matakara na iniwasan ulit at pinatungan pa ni Marito para tumalon at gumanti. Naitapon si Matakara na sinabihan ni Ichiya na hindi pa niya kaya si Marito. Kaya tumakbo muna si Matakara. Hahabulin sana ito ni Nagare pero sinabi ni Marito na siya lang ang lalaban sa kanya. Samantala ay ayaw pa rin kausapin ni Senya si Arajin, kahit sinabi ng bida na nakausap na niya si Akutaro at na lamang nais ng multo na kunin ang katawan niya. Marami pang binugbog na ibang tao si Matakara. Kaya nag-alala si Kakeru na sinumbong ito kay Kenichiro. At nagutos ang malaking tao na dalhin si Matakara. Nakita ni Matakara si Tatsuo na agad tumayo nang makita siya. Ayaw sana itong saktan ni Matakara pero sinabi ng bad influence na bugbugin niya. Kaya nagpasuntok siya sa mukha na hindi nasaktan. Saka sinipa si Tatsuo. Bumibili ng ice cream si Nagare nang marinig ang usapan na nabugbog si Tatsuo. Kaya agad niyang pinuntahan si Matakara na kakaabuso lang sa mahinang Tatsuo. Galit niyang inatake si Matakara at na-headbutt sa ulo.
At napaatras ng kaunti si Matakara na sinabihan ni Ichiya na kung magpapatalo ay hindi aalis ang anino na sinusundan siya. Kaya sinipa niya si Nagare na naitapon. Tumayo pa si Nagare pero muli niyang pinagsisipa. Hamarang si Tatsuo pero maging ito ay nasaktan. At narinig ni Arajin ang usap-usapan patungkol sa pangbubuli na ginawa ni Matakara. Samantala ay binisita ni Marito sina Nagare at Tatsuo. Nagsumbong si Tatsuo na kahit knockdown na sila ay hindi tinigilan ni Matakara. Binigyan ni Marito ng pagkain ang dalawa at sinabing magpahinga. Sa labas ay sinabi ni Aota na huwag niyang labanan si Matakara. Pero feeling daw ni Marito na mas na-excite siya. Patuloy ang pangbubugbog na ginawa ni Matakara. At kasama sa binugbog niya yung kalbo na hindi nag-like sa kanya. Dumating sina Kakeru at Sakigake na nakita ang nangyari. Sinabi ni Kakeru na hindi ganun si Matakara. Kaya napasabi si Matakara na hindi siya kilala nito. At nagpapalakas lang siya. At gagawin niyang panghuli si Kenichiro na nagpapatawag sa kanya. Biglang nag-announce si Marito gamit ang speaker ng school na magkita sila sa ground. Kaya narinig itong lahat ng mga estudyanteng siga at iniwan ang kani-kanilang klase para manood ng laban. Si Arajin lang ang naiwan sa klase na kinasaya ng guro. Sinabi ng guro na may kaunting sandali na lang at matatapos din ang pag-aaral nila. Kaya naalala ni Arajin ang sabi ni Akutaro na maging si Matakara ay may kaunting oras lang bago kontrolin ng multo nito. Kaya agad din siyang lumabas para kausapin si Matakara. Sa field ay nagkaharap sina Marito at Matakara. Pagdating ni Arajin ay naglalaban na ang dalawa. Masayang sumipa si Marito na sinangga ni Matakara. Sumipa din si Matakara na sinangga at inilag-ilagan ni Marito. Umilag si Marito na nag-counter kick at natamba si Matakara. Umatake pa si Matakara ngunit napatamaan na siya ni Marito. Natamba si Matakara na pumulot ng buhangin at sinabuyan si Marito. At mag-a-axe kick sana si Matakara. Pero si Marito ang sumipa sa mukha niya. Nanghina na si Matakara na sinabi ni Ichiya na hindi na niya magagamit. Saka pinagpatuloy pang bugbugin ni Marito si Matakara kahit natalo na ito. Sinipa niya ulit ang tiyan ni Matakara na napanganga. Paalis na si Ichiya. Pero napatigil ng maramdaman ang galit kay Matakara at pagiging sawa sa pagkatakot. Kaya maluwang ang ngiti niya na nagtanong kung anong gusto ni Matakara. Saktong umaatake ng flying kick si Marito ay nag-wish si Matakara ng kapangyarihan. Kaya pinasok siya ni Ichiya na sinangga ang sipa ni Marito. Saka sinipa ito ng malakas kaya naitapon. Sinubukan pa nitong tumayo para lumaban, ngunit bumagsak na ito. Saka pinagbubugbog ni Matakara. Talunan na bumagsak sa lupa si Marito pero nakangiti pa rin dahil sa unang pagkakataon ay natalo. Saka inapakan pa siya ni Matakara. Dahil dito ay agad na pinalabas ni Arajin si Senya at nagtanong kung anong nangyari kay Matakara. Kaya nagkwento si Senya na noong panahon nila noong natatapos na ang gyera, ay nag-utos ang gobyerno na patayin lahat ng mga Honki people. Pero nang panahon na iyon ay feeling ni Ichiya na binabastos siya ni Senya dahil hindi lumalaban ng husto kapag training nila. Kaya pinilit niya si Senya na maglaban sila ng tunay. Ayaw sana ng napapatanong na Senya. Pero sinipa siya ng matalim na paa ni Ichiya at nazugat sa dibdib. Kaya sinuntok din niya ito. Naglaban pa sila ng matagal at nasipa ang mukha ni Senya na natamba. Nagtatanong si Ichiya kung bakit siya binabastos ni Senya. Pero bigla itong bumulagta dahil tinamaan ng bala ng musket mula sa tao ng Emperor. Tumayo si Senya para lapitan ng kaibigan. Pero maging siya ay binaril ng killer. Kahit na kwento ni Senya ang nakalipas ay inisip pa rin ni Arajin na trick lang ito ni Senya para ibigay ni Arajin ang katawan sa kanya. Pero nais lang daw kausapin ni Senya si Ichiya at ibabalik din ang katawan niya. Subalit inutusan na ni Arajin na iwan na siya ng multo. Kaya sinabi nitong nag-enjoy kasama si Arajin saka umalis. Nakasalubong ni Arajin si Matakara at sinabi ang mangyayari sa kanya kapag na-take over ni Ichiya ang katawan niya. Pero ayos lang daw sa kanya basta matalo niya si Arajin. Saka iniwan ang bida dahil may isa pa daw siyang gagawin. Nagpunta siya sa kinaroroonan ni Kenichiro at sinuntok ang mga kasama. At hindi rin nagpaawat kina Kakeru at Sakigake. Saka magalang na sinabi sa lumabas na Kenichiro na maglaban sila bukas. Narinig ito ni Arajin habang nagsuserve ng pagkain ng mga siga na customer na maingay. Saka dumating si Kenichiro para kausapin ang bida. Samantala sa ospital ay malungkot na umiiyak si Maoro dahil sa pagkatalo ni Marito. Nag-aalala sina Kakeru at Sakigake dahil malapit na ang laban ni Matakara at Kenichiro. Naalala nila ang nakaraan noong una nilang makita si Matakara na hinamon si Kenichiro. Naglaban sila at maraming sipa ni Matakara pero hindi nasaktan si Kenichiro.
Saka sinampal lang ng malaking tao ang tiyan ni Matakara na napaatres. Inutusan ni Kakeru si Sakigake na hanapin si Arajin dahil ito ang kaibigan ni Matakara. Ngunit pag-alis ni Sakigake ay pinuntahan pala ni Kakeru si Matakara para kalabanin. Umatake ito ng mga suntok at nagtanong kung bakit nagiba si Matakara. Pero tinuhad lang siya ni Matakara. Saka patuloy na binugbog kahit na wala ng laban si Kakeru. At ginamitan pa nito ng axe kick si Kakeru. Humawak pa rin si Kakeru sa pantalon niya na sinabing kaibigan pa rin siya. Ngunit patuloy lang siyang pinagsisipa ni Matakara hanggang tuluyang mawalan ng malay. Tinawag ni Sakigake si Arajin sa bahay nila at nagpunta sila ng tabing dagat. Doon ay naabutan nila ang paglalaban ni Matakara at Kenichiro. Noong iniwan ng tatay nila ang magkapatid ay ang kuya ni Matakara ang nagbantay sa kanya. Ngunit dahil napasubo siya sa drug addict na kasama ay nakulong ito at nawalan ng gabay si Matakara na naging siga. Mabilis na umatake si Matakara kay Kenichiro na umiilag-ilag lang at sumasangga, gamit ang malalaking muscles nito. Nataman siya ng atake ni Matakara sa panga. Pero nagawa siyang maitapon ni Kenichiro paatres. Umatake si Kenichiro ng malakas nitong pagsampal at binalaan si Matakara. Ngunit hiniling ulit ni Matakara na mas lumakas pa. Kaya muli siyang na-takeover ni Ichiya na lumakas at sinipa ang braso ni Kenichiro. Dahil nasaktan ang kanang kamay ay nagawang masipa-sipa ng maraming beses ni Matakara ang napapaatres na Kenichiro. Hindi na lumaban si Kenichiro na tinanggap ang lahat ng pag-atake ni Matakara. Sa final kick ni Matakara ay naisip ni Kenichiro ang pangako sa kuya ni Matakara na puprotektahan si Matakara. Natama ng malakas na sipa ang ulo ni Kenichiro. At nakatayo pa rin itong nawalan ng malay. Nakita ito ni Matakara na ibinalik ang jacket. Seryosong naglakad si Arajin paalis habang inaalala ang sinabi ni Kenichiro sa kanya. Na kapag natalo siya sa laban ay si Arajin na ang bahala kay Matakara dahil nakita nito ang kayang gawin ng kamao ng bida. Mabilis na nagpunta ng templo si Arajin at kinuha ang musket at pinaputok. Sa kapaglabas ni Senya ay sinabi ng bida na oras na para mag-merge sila. Binalaan siya ni Senya na pwede siyang mamatay. Pero sumagot si Arajin na kailangan niyang gisingin si Matakara. Sa isang madilim na kalsada ay natakot ang dalawang lalaki nang makita ang kakaibang kalangitan. Saka nakita pa nila si Matakara na nag-ilaw ang katawan dahil na-takeover na siya ng tuluyan ni Ichiya. Samantala sa ospital ay dinala din nila si Kenichiro. At sa tabi pa ni Marito inilagay. Nang marinig ni Marito ang pangalan ng gorilla ay nagising ito at lumingon. Kaya masaya si Maoro dahil gising na ang kapatid. Nahanap ni Senya at Arajin si Matakara na kontrol na ni Ichiya. Kaya sinabi ni Arajin na mag-merge na sila ni Senya. Kaya nagtanong si Senya ng wish ng bida. At sumigaw naman si Arajin na wish nitong magising si Matakara. Kaya nag-merge nga sila at na-takeover ni Senya ang katawan ni Arajin. Nagtanong si Senya kung bakit galit si Ichiya sa kanya. Pero sasagutin lang daw siya kapag labanan siya. Naglaban nga sila at sumipa-sipa si Ichiya na sinangga ni Senya. Pero nataman siya sa mukha. Sumuntok naman si Senya pero nasaktan ng tiyan at muling pinagsisipa ni Ichiya ang ulo niya ng maraming beses. Habang nabubugbog ay naisip ni Senya na inspired siya sa lakas ni Ichiya. Kaya ninais niyang maging Honki Warrior. At alam niyang hindi niya ito matatalo. Sinabi ni Ichiya na nais niyang labanan siya ni Senya dahil may sakit pala itong TB. At mas gusto niyang mamatay sa kamay ni Senya. Nawala ng malay si Senya at napunta sa kinaroroonan ni Arajin. At na-headbutt siya ng bida at sinampal. Kaso ay nagalit ito na muling na-takeover ang katawan. At muli silang naglaban ni Ichiya. Samantala ay nakita sila ni Kakeru at Sakigake na naglalaban na may pailaw-ilaw pa. Nagpatuloy pa sa paglaban sina Ichiya at Senya. Sa isip ni Ichiya ay nais nitong mas maging malakas si Senya kaysa kanya para maging tunay na Honki people. Saka nagtatabla sila ng laban. At nag-sorry naman si Senya dahil after centuries nitong napaghintay si Ichiya para lang maglaban sila ng tunay. Saka sila nagkasuntukan at sipaan habang nagtatawanan. At sa huli ay natalo si Ichiya na inaabot ni Senya ang kamay. Masaya daw si Ichiya dahil nanalo si Senya. Ngunit biglang binalot ng kadiliman si Ichiya. At biglang lumabas si Matakara na wala sa sarili. Nalaman ni Senya na inabsorb ni Matakara ng tuluyan si Ichiya. Sinipa ni Matakara ang inakala nitong si Arajin. At naramdaman ni Senya ang lakas niya. Nahuhulog sa walang hanggan si Arajin na feeling mamamatay na. Pero nang maalala nito ang wish na gustong ma-unvirgin ay bigla siyang lumakas. At nakabalik kasama ni Senya at sinangga ang sipa ni Matakara. Sinipa sila ni Matakara na sinangga nila sa kanapa atres.
Pero pinagsisipa pa sila ni Matakara mula sa ere. Nakailag pa si Arajin ngunit naziko siya at nasuntok pa na naitapon. Tumayo pa si Arajin ngunit sinipa sa tiyan kaya napaluhod. Sinabi ni Matakara na mas malakas siya kaysa sa iba. At sinipa ulit ang ulo ng bida na naitapon. Sinabi ni Senya na huwag nang tumayo ang bida. Pero nagtanong si Arajin na anong gagawin ni Matakara kung lumakas. Kaya sabay atake ng suntok at sipa ni Matakara na kapag malakas siya ay hindi mananalo yung kinatatakutan niyang monster. Tinamba siya ni Arajin at sinabing ang halimaw ay si Matakara. At nagtanong ang bida kung kanino natatakot si Matakara. Kaya nagalit si Matakara na umatake at sinabing hindi niya kailangan ang mga kaibigan. Dahil dito ay napagtanto na ngayon lang nagising na Arajin na ang kinatatakot ni Matakara ay mawalan ng kaibigan. Kaya nagpatama si Arajin sa ulo. Ngunit muling tumayo at gamit ang fighting spirit ng isang tunay na Honki people, ay sinuntok nito ang napa-atras na Matakara. Saka hinila ang nagmumukmak nitong kaluluwa mula sa dilim. At dahil dito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog na ala nuclear na naramdaman ng mga nanonood sa gilid. Nakita ni Senya ang nagawa ni Arajin at sinabing tunay nga itong Honki person at naisa ng labanan. Ngunit ayaw daw ng bida. Kaya nagpalam na si Senya na biglang nawala. Nagising din si Matakara na sinabihan ng bida na hindi nag-iisa. Saka kinuha ang kamay ng kaibigan at tinataka ng marka bilang best friend. Nawala si Senya sa buhay ni Arajin. At nang may pumalo sa likod niya ay inakala niyang si Senya. Ngunit sina Sakigake at Kakero lang pala. Nagpunta siya ng tabing dagat at galit na sinigawan si Senya na umalis nang walang paalam. Pumulot siya ng bakal at galit na itinapon. Pero bigla itong bumalik at natama ng ulo niya. Saka muling nagpakita ang loko na Senya. At natapos ang series.